Hello Internet, welcome back sa part 9 ng ating PHP and MySQL development and deployment tutorial. At sa previous lesson natin, sinabi ko nga na maglalagay na tayo rito ng search and pagination. Okay, so paano ba natin siya gagawin? So una muna guys ay i-update natin tong ating function.php pero liitan muna natin to. Okay, liitan muna natin siya para kitang-kita niyo yung ating ita-type. Tapos kailangan nating i-open yung ating index kasi, marami tayo ditong idadagdag. Okay, so una muna ay i-re-revise natin 'tong get all products. Tapos itong get all products guys, kailangan nating kunin yung current page saka yung items per page. So yun yung ilalagay natin ditong parameter. So current page saka items per page. Ito kasi yung dalawang variable o parameter na magbabago at doon tayo magbe-base sa ating query. Okay. So itong PDO siya yan pa rin naman yan 'no, pero maglalagay tayo ngayon ng variable na offset. Okay. Tapos current page -1 times items per page. Okay, so basically kukunin lang natin yung current page tas -1 times items per page. So for example, yung ating items per page ay 10, tapos yung current page natin ay for example page 1, magma-1 lang tayo tas times 10 ano. So ganun yung magiging logic. Tas yun yung pinaka-offset natin. Ngayon ang 'pag nagpalit tayo ng page, for example page 2, -1, so 1 ulit yun 'no, tas times 10 ulit. So, yun na yung magiging offset. So, yun yung magiging parang dynamic pagination natin o page items, ano. Tapos yung variable na yun, yung offset na yun ay ilalagay natin sa ating limit. Okay, so limit tapos offset. Okay. Tapos, pagkatapos ng offset ay ilalagay natin yung ating items per page. Okay, so parang mangyayari niyan kung tayo ay first page 'no, o yung pinaka-landing page natin, dapat ang magiging value nito ay 0 tapos 10. Ayun yung ating first page. Tapos 'pag nag-page 2 na tayo, mangyayari nito magiging 1 tapos 10 pa rin ano, gano'n yung magiging dynamics niyan. Okay, so iba-bind params ko na 'no, ko na yung mga value. So, bind param, offset tas equals to offset. Okay, tapos statement, bind params ulit o bind param, items per page o items per page. Okay, so execute, meron naman tayong execute rito 'no, tas product o products, fetch all, PDO, return product. So, okay na 'no? Okay, so okay na yung ating get all products. Pero mag-e-error 'to ngayon ano, so mamaya babalikan natin 'yan. So sunod nating gagawin ay gagawa naman tayo ng ating, page link. Okay, so yung page link natin, yun yung lalabas dito 'no, yung page, previous, 1, 2, 3, tapos next 'no, yun yung magiging page links natin. So yung ating page, function gagawa tayo ng generate page links na function. Okay. Okay, so baba natin 'to para uniform lahat ano. Tapos ito ay tatanggap ng total pages, tapos yung current page. Okay. Okay, so if total pages is greater than 1, saka natin siya papakita kasi kung hindi naman, lampas sa 10 yung ating data 'no, walang sense na ipakita pa yung pagination. So i-ha-hide na lang natin 'yan. Okay, gagawa ako ng variable dito na links.
Tapos if current page, is greater than 1, gagawa tayo ng previous page 'no. So yung previous page natin ay equal to current page minus 1, okey? Tapos isu-supply natin sa link, concatenate lang ha, concatenate equals, so links, 'yan, ah, li, so open and close li, semicolon natin dito para mawala yung red na yun ano. So, dito magsu-supply din tayo ng href, tapos sa loob ng href ang gagawin natin guys ay, i-append natin yung page 'no, tapos dito natin ilalagay yung previous page, okey ganyan. Tapos, puwede tayong gumawa ng arrow 'no, arrow na icon pero merong built-in sa HTML na arrow which is end al, 'yan kung di ako nagkakamali ganyan yan guys. Tapos previous, na text. Okey, so ito yung yung current page ay greater than 1, saka natin ilalabas yung previous. Pero 'pag hindi naman greater than 1 yung, page ay wala ng previous ano, ibig sabihin hindi nakapag-next yung user natin o tayo 'no. Okey, so dito na yung ano 'no, yung every page. So for page, is less than equal total pages, maglo-loop tayo 'no, so page plus plus. Okey, so active, class ay equal to page. So kung yung current page ay equals yung current page ay equals to current page, okey. Sabihin yung page na nandito sa loop ay equals dun sa current page na sinuply natin, dun tayo magre-return ng o mag-a-append ng active. Pero kung hindi naman walang ano 'no, walang class, okey. So again, copy ko na lang 'to 'no, gagawa tayo ng links, page, so dito pala lagyan na natin ng class guys 'no, kasi gagamitin natin yung built-in na class ni Bootstrap. Page item, okey. So imbis na previous page dito, ang ilalagay natin ay yung page, okey. Tapos, imbis na previous page dito, ang isu-supply natin ay yung page, okey. Tapos lalagyan natin 'to ng class. Okey, so yung class, kung true yung ating condition dito, isu-supply natin yung active class. Okey, tapos page link, okey. So yung, href natin dito lagyan na rin natin siya ng class, page link, okey. So yun yung ano 'no, yung nasa gitna kasi may previous tayo tapos meron tayong mga numbers of pages, sunod naman natin ay yung next, okey. So if current page is less than total pages, ah, gawa tayo ng next page. So current page is equals to, ah, next page is equal current page plus 1, okey. So gagawa ulit ako ng link, copy ko na lang 'to guys 'no, all links. Tapos, page item, href. So dito natin su-supply yung next page, okey? Tapos tatanggalin natin 'tong active class, page link lang 'no, tapos, next. Tapos ito naman yung right arrow 'no, okey. Okey, so yun na yung generate page link natin 'no.
So, puwede na natin siya ilagay rito. So, punta tayo sa ating index.php at kailangan natin ah, kasi kung mapapansin niyo guys, 'pag kinilik natin yung page 'no, mag-a-append yan ng value na equals to page at i i-output niya kung ano yung page na either dun sa previous or next or yung current page 'no. So ito sasaluhin natin. So gagawa tayo ng current page is equal to get page. Okay, so 'pag wala naman naka-supply dun sa URL, so double question mark ibig sabihin ko, null safety 'no, equals to 1 yan, okey. Tapos items per page, ito yung sinasabi ko, equals to 10, okey. Tapos kailangan pala natin, gumawa ng isang function para kunin yung total items ano, so another function pala tayo rito. So para makuha yung total item, either incorporate natin dito sa gawa na lang tayo ng panibago guys, sa taas na lang ano, okey. So function total products is equal to try catch ulit, PDO, ah, ta's ito 'no, copy ko na lang 'to, yan. Tapos statement, is equal to PDO, prepare, select all from products. Okay, statement execute. Tapos gagawa tayo ng variable rito, pero yung iba ginagawa nirerekta na 'no, pero yun gawa lang tayo ng variable tapos statement, row count. Okay, so ire-return lang natin yang total items na yan. Okay, so dito balik tayo sa index. So dito sa index, tatawagin natin 'yan 'no, yung total products. Okay, so meron na tayong alam na natin kung ilan yung kabuuan ng ating yung bilang ng kabuuan ng ating database o yung products table. Ta's gagawin natin guys ay total pages equals to ceil. Okay, so yung ceil ay mathematical ano yan ano, round, fraction up. Okay, so total items divided by item pages. Okay, kasi baka mamaya magkaroon ng zero point something 'no 'pag dini-divide. Okay, so yung ating products, isu-supply naman natin dito yung ating current page, saka yung items, item per page. Okay. Tapos yung ating page links, okay, dito ko na siya i-ge-generate, generate page link. Ilalagay natin dito yung total pages, total pages saka current page. Okay. So ready na natin siyang i-display 'no. So dito natin siya i-di-display sa, baba ng table ano. Okay, so baba ng table gagawa tayo ng nav, tapos unordered list. So yung unordered list lagyan natin ng pagination na class. Okay, tapos i-echo lang natin yung ating page links. Okay, so itong pagination class naka-built-in na yan sa Bootstrap, pati yung mga nilalagay-lagay natin dito ng mga page items saka page link. Okay, so ang ating na-update ay yung index saka yung ating so kailangan natin siyang i-upload ano. So right click, reveal, file explorer, tapos index saka function dadrag lang natin. Okay, so dito sa ating system, refresh lang natin. Violation, access violation. Okay, so meron tayong problema sa mukhang version 'to ng MySQL guys, ha. Ah, check ulit natin yung function.
So, mukhang hindi pinapayagan yung, page. Eto 'no, yung limit offset, bind param, offset. Okay. So, meron pala tayong nakalimutan dito guys 'no. So, kailangan nating i-overwrite yung ano na yung condition na yun. So, PDO param underscore init. Yan. So, kailangan yan. Okay. So, ulit ano, so reveal, ah, do this for all items upload. Okay. So, ito guys, parang i-kinonvert lang natin ano. So, represent the SQL integer data type. Okay. Kasi nakikita nyo rito 'no, ayan 'no, nagkaroon siya ng open close na single quote ano. So, dapat i-convert lang siya na int. So, refresh natin. So, yung ating ano naman, nakalimutan natin idagdag 'no, ito. Okay. So, dapat naka-convert din yan as param int. Okay. So, minor ano lang yan guys, minor problem yan. Okay. Okay. So, problema yung ating products ay hindi 10 ano, kasi nilagay natin dito by 10 siya. So, either, mag-add tayo ng mga data 'no, or, liitan lang natin 'to 'no. So, gawin muna natin siyang 3, okey. So, yung index natin. So, yung items per, page natin ay 3, okey. Tamad mag-add ng ano 'no, ng data. Okey. So, refresh. So, 'di pa rin siya lumabas ano. So, bakit 'di siya lumabas? May nakakalimutan ba ako hindi natin na-return yung link 'no. Eto 'no, hindi natin na-return yung link. So, dapat ire-return natin yung links. Okay. So, pasensya na guys 'no, maraming nakakaligtaan. Okay. Refresh, ayun, lumabas na yung ating ano 'no, pagination. So, sabi nga natin ay 3 per page ano. Tapos 'pag kinulik natin yung 2, mapapansin niyo guys yung URL magbabago 'no. Pinasa niyo dun yung page number at nasa page 2 na tayo, 'yan. Okay. So, ang gagawin natin guys ay ipo-post ko yung video tapos lalagin ako tapos mag-a-add ako ng mga dummy datas 'no, para ramdam natin yung pagination. At yun, so ire-resume ko na lang yung video at, babalik tayo 'pag marami na tayong data. So, ganun din ang gawin niyo dun sa inyong system, okey? Okay, so welcome back 'no. Ito yung ating, dummy datas ano, marami akong nilagay, pero hindi talaga siya totally madami 'no. So, at least kita natin na max 10 tapos yung second page ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ano. So, total of 16 items. So, meron akong napansin guys 'no, nung pag-login ko. So, ito, bug ano. So, try natin mag-login. Ayan 'no. So, pumupunta siya rito at blanko. Okay. So, tiningnan ko siya kasi, yung ating login function ang ginagawa niya, kinukuha niya muna yung email 'di ba? Ayan o, yung email. Tapos pagdating dun sa row, nag-true naman siya 'no, nag-true, pero hindi hindi ni-return yung row mismo 'no. Hindi siya nag-fail siya rito. So, ang ni-return niya ay invalid credentials. So, dito naman 'pag sinalo natin siya ay malamang ang nangyari ay ang laman nitong ating session login ay hindi yung login ni user kundi yung message nito, yung invalid credentials. Okay, so kailangan natin 'tong i-revise na, dapat 'pag else niya ang ire-return niya ay, ito na lang 'no, gamitin natin 'to.
So, if row, not equal to invalid credentials, saka natin siya ipa-process, ano? Okay, so may kaibang nangyari. So, ang gagawin na lang natin ay isama natin 'to 'no, not equals to, user not found. Try natin 'tong approach na 'to. Okay, so 'yun lumabas na 'no. So, di ko alam kung bakit may kailangan lang tayong baguhin dun sa kaniyang, conditioning ano. Okay, so yung isa nga ulit, balik natin yung isang error kanina. Yan, invalid credentials. Tapos dapat 'pag okey yung ating login, yun, so nagana siya. So ito yung gano'n yung naging fix natin dito sa ating login. Napansin ko lang siya nung ako'y nag-login at mali yung password. Okey, so balik ulit tayo dito sa ating pagination 'no. So gumagana naman siya guys 'no. Okey, so ito medyo weird yung laki nung ating button. So tatanggalin ko ng ating new product button. Tatanggalin natin yung size niyan ano. Okey, so medyo naano tayo dito 'no, napaling yung ating attention sa login. Anyway, at least na-fix natin yung error na yun o yung bug na yun 'no. Okey, so next naman natin guys ay maglalagay tayo dito ng search. Okey, so una muna mag-ready tayo ng form ano. So dito sa taas nung ating table 'no, pagkatapos lang nung ating, add product, maglalagay tayo rito guys ng div na may class na dflex. Tapos flex, row reverse 'no. So ang gagawin kasi natin yung form, imo-move natin siya dito sa kanan, dito tayo mag-i-input ng pang-search natin no. Tapos form na get, okey yun yung ating method. Tapos, div class input group, tapos margin bottom 3 lang ano. Tapos lagay tayo dito ng input, text or search 'no, kaya ganyan type guys 'no. Tapos, ang name niya ay search. Okey, so dahil may input group na tayo rito, puwede tayong mag-append dito ng button. Okey, so yung button natin ay class btn primary, tapos text white. Tapos lalagyan din natin siya ng class na input group append. Okey, tapos ang kanyang value ay search. Okey? Tapos itong ating input, lagyan natin ng placeholder 'no na search for product name. Okey, tignan natin kung ano yung itsura. Right click, reveal in file editor or explorer. Okey, so nandun ano, pero nakalimutan natin lagyan 'to ng class. So, form control. Okey, so yung ating form lagyan din natin siya ng class na W25 ano, medyo paliitin natin yung ating form. Drag and drop, refresh. Okey, so yun nandun siya, pero hindi siya nag-move dito 'no, sa kanan. So, hindi ko alam kung bakit, pero flex row ba't reserve 'to 'no, reverse, okey. Row reverse, okey. Tapos ito medyo lakihan natin na gawin natin siyang 50 or 40 na lang ano.
upload, refresh, ayun lumipat na siya sa kanan. Okey. So, dapat nilagyan din natin 'to ng required 'no. Okey, tapos yung ating button, type submit. Okey, so basically guys, upload ulit natin. So, dapat 'pag naglagay ako rito ng Apple 'no, tapos search. So, ipapasa niyo dito yung sa taas ano, ipapasa niyo sa taas yung ating, search. Tapos yung ating product dapat ika-capture yun, yung ating product. So, dalawa 'no, yung total products kailangan i-capture niyo yung search na yun, saka yung get all products, saka yung generate links. Okey, so siguro i-save niyo na lang din 'tong ano na 'to 'no, tatlong, function na 'to kung sakaling ayaw niyong mag-implement ng search. Pero 'pag kailangan niyong mag-implement ng search with pagination, ito yung ating gagawin, ire-revise natin 'tong ating function. So, una muna yung ating, generate, generate link bale ito na ng get all products ano. So, re-revise natin siya, ah, search term, lagyan natin ang default na empty 'no, kasi puwede naman na pag-load natin nung ating application ay, wala naman siyang search 'no, yun yung default lang. So, ito yung parang pinaka-default niya, search term ay empty. Tapos, ika-capture natin yun 'no, if not empty yung search term, may gagawin tayo 'no. So, ang gagawin natin ay copy muna natin 'to guys 'no, copy muna natin siya. So, select product tapos, ah, where, product underscore name, like, ibig sabihin mag-ano tayo, maglo-wildcard search tayo. So, like search, term, tapos limit, offset, items per page, okey yan ano. Tapos iba-bind parameters natin guys ay ito pala ika-cut natin ano o tatanggalin natin. Papalitan natin ng search term. Okey, tapos ito tanggal natin 'to, tapos yung search term lalagay natin dito pero i-encapsulate natin siya sa, open close quotations, tapos percent, tapos ilalagay natin dito sa gitna yung search term. Ibig sabihin 'pag card search kasi ibig sabihin 'pag naglagay ako dito ng AP 'no, A APP, so yung ibig sabihin nun, start with or end with yung ibig sabihin nitong percentage. So, ang dapat ang ilalabas nun lahat na nagsisimula sa Apple 'no or Apple sa APP, okey? Or nagtatapos sa APP, okey? So, sana malinaw ano. So, parang ano siya wildcard search nga siya. Pero, ito ay gagawin nating PDO, param string 'no, okey. Tapos ito imbes na bind param guys ay bind value yung gagamitin natin, okey. So, kung sakaling wala namang ano, wala namang search 'no, else, yung normal lang, okey. So, ito, okey. So, similar pa rin 'no. So, parang 'pag meron search term, ito yung gagamitin niyang statement preparation 'no. So, kung, wala naman yung normal lang na, select all products na merong pagination o offset items per page. So, dito wala na tayong babaguhin. Okey, okey na 'yan ano. Tapos, sumunod yung ating total products. So, yung total products natin kailangan, i-handle din niya yung kanyang search term, PDO is equal to connect, so okey 'to 'no. Tapos halos gano'n din 'no, so if empty, search term,
Copy na lang natin 'to 'no. So yung preparation, select. So ito gagawin na lang natin 'tong count from product where product name, like. So similar ha, search term. Okey. Tapos bind param, nasaan na yung bind value natin ito. Copy ko na lang 'to guys, Okey, so else, copy, paste, ah, select count. So ito wala na 'to, wala, tatanggalin natin 'tong ano niya. Okey, so dapat ito 'no, okey. So imbes na execute, yung total items natin imbes na crawl count, ang kukunin natin ay fetch column. Okey, so yun yung pinagkaiba kasi gumamit tayo ng count. Okey, pero yung kanina okey pa rin yun ano, yung ire-return niyo yung count. Okey, so okey na yung total products natin. So natanggap na siya ng search term. Ang sunod naman natin ay yung generate links. Okey, so yung generate links guys medyo madugo 'to ha. Okey, so kaya siya madugo kasi pansinin yung URL natin 'di ba nag-search tayo ng Apple. Okey, so ibig sabihin nga, example app 'no. Nag-search tayo niyan tapos nag-click tayo ng Paginate. Yan, mapapalitan yung URL, mawawala yung search term natin 'no. So yun yung kailangan natin i-prevent. Dapat 'pag, naglagay ako dito ng A, lalabas lahat nung product na nagsisimula sa A. Tapos dapat 'pag nagpe-paginate tayo ay, nandun pa rin yung search term 'no, hindi dapat siya mawawala dun. So yun yung gagawin natin dito sa page link. So ito ay lalagyan lang natin ng search term, ang kanyang default ay empty pa rin ano. Okey, so ito i-update natin. So, yung previous page link natin, okey, so gagawin natin dito ay, search term not equal to empty, ang i-re-return natin ay question mark, page, tapos concatenate, ah, current page -1, okey, tapos concatenate ulit, and ganito yung pagche-chain ng ano, URL values. So, and search term or, question mark page equals to yung normal lang ano, current page -1. Tapos imbis na dito sa links, imbis na previous page ano lang 'no, lagyan natin previous page link, okey. So sunod natin itong for loop natin ano. So page gano'n pa rin naman, page, tapos yung ating active gano'n pa rin ano, pero yung link natin ay similar to this 'no, dun sa ating ginawa dito. So ang gagawin natin, gawa tayo ng bago 'no. Page link is equal to if search term not equal to empty or empty string, question mark page, ayan di na makapag-type, page equals to page, and search equals to search term or question mark page, tapos page lang ano yung ating isu-supply dun. Okay, so page link, imbis na page link, ang ilalagay natin dito ay tapos active class, page, tapos page. Okay.
So yun lang, naging conditional lang yung ating page link. Yung dalawang file, okay, tapos refresh. So dapat ganun pa rin ha. Tapos 'pag ako ay nag-app dito at search 'no, lalabas yung Apple Melon saka yung Apple Pie. Okay, kasi yun yung nagsisimula sa app. Okay, so try natin guys yung may pagination ano. Okay, so yun may mali tayo dito sa page link natin. So busisiin natin 'no, kasi pagka page 2 ko, ganun yung nangyari. So generate page links, tingnan natin 'no. Mukhang dun sa next. So not equal to, so not equal tong search natin. Actually, hindi tayo, so 'pag yung nangyari normal lang, eh, 'no, ayan 'no, nagkaroon siya ng error tapos nagpasa siya ng dalawang page 'no. So mukhang dun yung problema natin. Okey naman siya. Ito guys 'no, hindi pala dapat kailangan na meron pang question mark at page doon. So similar din dito sa, previous ano, so dapat hindi na 'to kasama. Pati pala ito 'no, sorry guys 'no. Okey, so yun 'no, mali mali meron pa rin pala siyang question mark page dito. Okey, so anyway, upload ulit natin yung ating function, refresh, yun, so okey na siya. Okey, tapos yung kaninang ginawa natin 'no, yung app, kaso dalawa lang ano, so gawin natin lahat ng merong, A. Okey, so yun yung search ano, lahat na may A, nandun sa URL yung A, tapos 'pag nag-next tayo, yun i-a-append lang niya yung, page 2 tapos search equals to A. Okey, so meron palang products na meron ako nilagay na product na walang ano 'no, yung mga test, okey. Okey, nagana pa ba yung mga link? Nagana pa siya. Okey, so siguro simpleng ano na lang 'to 'no, dito sa ating index, maglalagay na lang tayo, i-di-display natin yung ating, total items. Ito, P total total of PHP products, okey. Tapos, class MY4. Siguro i-font semi-bold natin. Yun pala 'no, FW bold. Okey, so 'tong font semi-bold sa Tailwind pala 'to. Okey, so pasensya na guys, Okey, so refresh, o yun, so total of 16 products. Okey, so lahat nga ng may pie, yun, so lahat ng may pie lalabas diyan. Okey, so medyo madugo-dugo yung nangyari sa'tin ano, madaming debugging pero at least na ano na natin 'no, nalampasan natin yung ating ginawa. So meron na tayong listing ng products, tapos meron tayong pagination and search, nakakapag-add na rin tayo and nakakapag-edit, delete. Okey, so na ano na rin natin yung mga problema sa login 'no. So dito ko na guys tatapusin yung ating lesson ano, ito na yung pinakahuling part nung ating PHP development and deployment na tutorial 'no. Siguro last na lang ay, kasi etong meron din siyang HTTP 'yan 'no, so existing pa rin yung HTTP na 'yan. So, kailangan natin siyang i-force, SSL 'no, kailangan naka-force SSL siya. So dun sa Infinity, free meron sila dito 'no, so yung using .ht access. So ko lang 'to,
Yan, no-copy lang natin. Tapos dito sa root, gawa tayo ng file, new file, tapos .ht access. So, tama ba yung spelling? Nasaan na yan? Ito, single A lang pala. No? Okay. Tapos i-paste lang natin siya, tapos save. So, HT access ba yun? Ba't tatlo yung S mo? Okay. Tatlo yung S niya. Okay, close. Kasi yung rename. Rename. No, so, dapat dalawang S lang ha, guys. So, mali ako. Tapos dapat CC. Ayan. So, siguro antok na, no? Alas 10. Maaga pa. Okay, so refresh. Yan, medyo struggle nga yung aking internet yun. So, automatically, guys, pag na-detect niya na HTTP lang yung URL natin ay ipo-forward tayo sa HTTPS. Okay, so yan. Ayan yung mga gusto ng mga SEO, no, yung naka-HTTPS. Okay, so guys, kung nagustuhan niyo itong lesson natin at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit nyo yung bell button para update kayo sa susunod na lesson natin dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.